Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Education na tutukan ang pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Education Undersecretary at Spokesperson Michael Proa, nais ng Pangulo na matutukan ang pagpapataas ng kakayanan ng mga guro. Bukod dito, pinasisiguro din ng Pangulo sa DepEd ang tamang nutrisyon ng mga batang mag-aaral sa pamamagitan ng school-based feeding program. Samantala, tiniyak naman ng DepEd na tatalima ito sa kautusan ng Pangulo. Patuloy rin aniya na tinutugunan ng kagawaran ang isyu ng bullying sa mga estudyante. Sa ngayon, ang ginagawa po natin is pinapalakas natin yung ating mga tinatawag na Child Protection Committees sa mga paaralan. Yung reporting system, we are continuously improving it. Although meron na tayong Learner Rights and Protection Office, gusto natin siguro magkaroon tayo ng hotline sa mas madaling tandaan, for example, para talagang magamit ng mga bata. As so far, ang na-resolve natin na cases sa ating Learner Rights and Protection Office, at least yung latest report na nakuha ko is around 120 cases na yung na-resolve natin. Naging matagumpay ang test run ng LRT Generation 1, 2 at 3 sa Cavite Extension Phase 1. Unang isinalang sa test run ang Generation 2 noong Disyembre, habang ngayong taon naman ang Generation 1 at 3. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, titignan nito ang compatibility ng mga tren sa bagong riles at overhead catenary system. Sinubukan rin ang bilis, acceleration at braking performance para matiyak ang ligtas na biyahe. Ang LRT-1 Cavite Extension Project ay may habang 11.7 kilometers na tatakbo sa 8 istasyon mula Baclaran hanggang Bacoor. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gibarugan karon sa Regional Development Council kon RDC Region 11 nga nagapadayon ang implementasyon sa Davao Samal Connector Bridge Project. Hinon pag-angkon sa co-person sa RDC 11 o usa sa mga board member sa Regional Development Private Sector Representative for Mindanao nga si Arturo Milan nga nakasinati karon og ginagmay nga delays among proyekto tungod sa road right-of-way issues. Hinon gipasalig sa mga opisyal sa RDC 11 nga padayon lang tutukan ang katumanan sa mga proyekto nga gilaumang makatabang dili lamang sa traffic congestion apan pati nausab sa pagpalambo sa natad sa turismo sa tibuok Davao Region. Still a go project, although we still have some road right-of-way issues, but so far it's still a go. So in fact, the DPWH team are already conducting soil tests in the area on the Davao side, where the bridge will land, and that is in front of Insular Village. Samtang kapin 100 ka mga pamilya sa Maitom, Sarangani ang nakabenepisyo sa Emergency Housing Assistance Program sa gobyerno. Niadtong adlang Lunes, nasa 119 ka mga pamilya ang nakadawat sa mga financial assistance. Ang mga pamilya mao mga naigo sa flash flood niadtong March 2022. Din sila nagikan sa Barangay Upo, Tikulab, Magiling, Sison, Batian, Kalanig, Kalaong ug Zayon. Nasa 10,000 pesos nga financial assistance ang nadawat sa mga benepisyaryo. Di nahimong posible ang paghatag sa mga financial assistance sa pagigtambayayong sa National Housing Authority Region 12, Provincial Local Government Unit of Sarangani, LGU Maitom ug sa opisina ni Senator Bongo. Og mao kadto mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.